sabi ko, the decision on the expulsion of Kiko is a tyranny of the supermajority. Weaponize yung expulsion, para sa expression of dissent. The president doesn't want to know the truth about this, or he doesn't want the truth to be known. Yeah, to be known. Bigla na lang hininto. So, ibig sabihin, ayaw ni Presidente, bakit di siya kumikibo na yung mismong priority legislation niya in-archive? Di ba di siya kumikibo? So, tingin ko, siya mismo may problema. And the spokes is back. Yesterday, the House of Representatives finally expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga from the 20th Congress. While most lawmakers voted to remove him, a handful stood up to defend him. Among the very few who has seen with Kiko Barzaga was Caloocan 2nd Representative Edgar Arize. Welcome back to the spokes, Congressman. Miss ka namin. Exciting na naman tayo ngayon. Parang hindi... kumanta raw ba kayo kahapon kung... ano ba yung kinanta niyo? Baka pwedeng mag-sample, Kung you stood up, di ba, for Congressman Kiko Barzaga on the House floor. Actually, tingin ko, mas ano ba ako sa kanya, mas na-feel ko yung kaysa sa kanya, parang sa kanya okay lang na ma-expel siya eh. Pero ako, hindi naman for him, but for Congress, ayoko ma-weaponize yung expulsion para sa expression of dissent, di ba? Well, how can it not be? I mean, people will think that kasi sino ba yung mga na-expel? Si Teves. Dalawa pa lang sila. Pero yung Teves, at least may kaso talaga yun. Pero ito talagang, is simply expressing the sentiments of the people. Yes. Sabi ko nga, yung sinasabi niya na I'm here at the Crocodile Farm, yan naman talaga yung sentiment ng mga tao. Maski nung minsan, nagpunta ako sa isang wake nung mother ng classmate ko. Hindi sa Caloocan. So, pinakilala ako, sabi gano'n. Ito po si Egay, classmate ko, nung high school, congressman ng Caloocan. Hindi po yan buhaya. Hindi ba kayo na-offend kung dun sa word na yun? Don't you think it's too much? No? Parang, hindi ba parang pangbabastos din sa institution yun? Hindi ako na-offend kasi alam ko naman sa sarili ko yung pagkatao ko. At kung may mga ganyang comments, dapat magkaroon kami ng self-realization. Dapat kami mismo yung mag-address nito sa pamamagitan ng pagbabago. Kasi nga, bakit ka magagalit kay Kiko kung ang sinasabi niya naman yun din yung sinasabi ng mga mamamayan. May pinanggagalingan. So dapat wake-up call dapat yung mga ganyang expressions. And you think do you think po na kaya gano'n na parang tanggap na niya kasi he is already somehow prepared for this? Kasi dalawang beses na siyang nasuspend, diba? December 2025 and then February. So those two suspensions were already warnings for him, supposedly. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi ako tatahimik. So, yung just for context, ang ethics or the proceedings na kung saan dumaan si Congressman Kiko is usually meant for disorderly conduct. Yes. Diba? Yun yung pero malawak sa aking yung tingin field ko, meron naman talagang mayroong disorderly conduct si Kiko. Pero tingin ko, hindi commensurate yung expulsion. Dalawang beses na nga siyang na-suspend for a similar act. Palagay ko hindi dapat expulsion kasi hindi lang si Kiko ang pinaparusahan mo nito. Ang pinaparusahan mo dito yung 1 million constituency. Yes, hindi lang voters, wala yung constituency ng Dasmariñas, Cavite, wala na silang kinatawan. At bakit siya nagsasalita? Kasi siya naman yung boses ng mga taga Cavite. No? Pero yung manner, sir, yung manner how he do it, at saka ano sa tingin ninyo yung pinakamalala na ginawa niya na talagang nag-trigger na ng expulsion? Well, at sa tingin ko, kasi ako, nakakausap ko siya, talagang medyo may pagka-weird, medyo. Pero,
Alam mo naman, pagka magulang ka, Yeah. at sa kabataan, alam mo kung paano siya tratuhin eh. I've been talking to him, Giving him nawi-weird advice. din ako. Actually, hindi mo siya All those pwedeng bigyan ng cats. advice eh. So, kaya nga, sa tingin ko, kaysa magalit dapat kami, tingnan namin bakit nagkakaganito yung Kongreso. Hindi niyo po ba siya naaabisuhan? No, I mean, as a friend. Well, Or as hindi a ko naman siya colleague, friend eh. Actually, hindi or ko siya as a friend. colleague, Minsan, lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin, Kong Erice, can you help me? How can I help you? Let's impeach BBM. Sa akin. Okay, I Of course, understand sabi ko, your reaction. Ganun siya kadiretso. Oo, ganun siya kadiretso. Parang ganun Pero lang kasimple. Daming sabi na-skip ko, if I say yes, baka ipagkalat nito. If I say no, baka naman banatan niya ako. so you have to deal with You have him, di ba? to, Sabi ko sa kanya, bakit ganyan na ang mga pag-iisip mo? Ba't di ka muna, binata ka pa? Ba't di ka muna manligaw, kapamilya? Ganun Okay, lang, yung light yes. response lang ginagawa ko. So, sabi ko nga, minsan yung bata, pag nagkakamali, nakakatuwa. Pero kami matatanda, medyo nakakainis na. yung impeach PBBM is very vocal about it eh. Sa tingin niyo ba may hand yung Malacanang dito sa expulsion because of, him Well, again marami siya na-offend. being Marami siya against, na-offend. ano. And sabi ko nga, truth hurts. Right? Ay, ako, hindi ako nasasaktan kasi sa tingin ko naman, I've been in the service for 51 years, wala naman akong kaso. So, hindi ako nasasaktan. Sanay na akong ma-criticize. At merong pagka hindi totoo, hindi ako magagalit. Hindi totoo, di labas sa kabilang tenga. Pagka naman may point, di gagamitin ko yun to improve myself. So, sir, natanggal kayo from your committees recently. Yes, I was removed as the senior deputy minority leader. Ay, oo din. Oo. So, Tapos, automatically, all my committees, kasi ex officio ako sa lahat ng, wala na akong committee membership. And so was the other there were three congressmen, others, di ba? no? na natanggalan din ng committee chairmanships. Well, yung mga Tatlo bumoto yata. ng no, Yeah. dun sa impeachment ni BP Sara. Ay, sir, hindi naman masyadong halata. But, Pero ako naman, hindi ako doon. Kasi I was removed when I spoke against the Yes. son of the president. Yes, si Majo. Yeah. But ang ano ko is, what do you think about this? That the arm of Malacanang appears to be reaching into the legislature. Hindi. Dati-rati naman ganyan. Kaya lang mas personal kapag dynasties eh. The president yes. and the speaker, Martin Romualdez, the majority leader is the son. So, mas personal yun. So, yun yung problema ng mga political dynasties. As if they own the institution. But almost sinasabi niyo na, no, bumoto sila na no. So is this some kind of form of disciplinary action? And bakit ganon yung kanila kay Congressman Kiko? I admit na medyo extreme yung kanya. And he has no committee chairmanships. Why not something similar sa kanya? But yung kumbaga medyo harsh eh. Expulsion Kaya nga, talaga sabi ko nga eh. kay Kiko, actually, sabi ko kay Kiko kahapon, you should think about going to the Supreme Court. Kasi sa tingin ko, on a constitutional perspective, tingin ko may boundary diyan yung freedom of speech. Yes. Di ba? So, siguro, normally, hindi makikialam yung courts sa internal rules ng Yes. Kongreso. Pero kung may grave abuse of discretion, baka makialam. So sabi ko, ipaglaban mo yung karapatan ng hindi lang ang sarili mo, kundi ng distrito mo na magkaroon sila ng kinatawan. Pero sa sabi Kongreso. niya, hindi niya pa alam kung gagawin niya yan kasi mukhang sa kanya, mukhang tanggap na niya na ganun ang kalalabasan, di ba, Yes, Kong? but he has to fight for his constituency. Kasi he did not even appear in the committee, I think, when he was being called to defend himself. In So fact, parang may that's total why. disregard ata doon sa di ba? No, actually, it wasn't a failure to appear. I think he was taking a stand, no, about the So parang yung protest lang na propriety. ginagawa ng Senate ngayon. So, actually, he could take that further. Kung yun na yung stand niya, tama si Kong na
he could have taken it to the... Kasi baka kaya ako naman inilalaman 'yon kasi sa tingin ko hindi lang para sa kay Kiko, no. Hindi para kay Kiko, kundi we should not weaken our our institution. Kami yung position of representative, we should not weaken it. Kung baka nga ma-weaponize yan in the future, alam mo naman, bilog ang mundo, di ba? Kung may dalawang party list representatives na nag-resign from the House last Yes. month, tungkol saan po ito? Well, I think yung isa naman, kapatid niya rin yung pumalit eh. Parang ang balita ko So, it was Congressman internal? Legaspi, parang is taking up law, so magko-concentrate muna sa studies mag-aaral niya. muna So, yung siya. kapatid niya yung So, walang politika. Bakit tingin po ko sila wala. nag-resign? Ano pong... yun nga, parang replacement lang yung kapatid eh. So, internal na So, yun. both internal of problem. them? Kasi Yung isa dalawa naman, hindi ko eh. alam. Actually, I have no knowledge kung anong reason. Kay I see. Congressman Educado. So, How would you, describe the current relationship between Congress and Malacanang now? Well, naman, super majority nga eh. Kaya sabi ko, Pa rin. the decision on the expulsion of Kiko is a tyranny of the super majority. yeah, well, may tendency. Pero sir, you've been very vocal about flood control anomalies. Yes. Why do you believe this issue deserves more attention than the House infighting? The House, the flood Well, control. not naman infighting, super Tingin ko, majority nga. yun nangyayari sa bansa natin. Disagreements, Yung yes. mga nangyayari sa bansa, whether in the House, whether in Congress, whether In the Senate? in Malacanang, in cabinet. Ang original sin dito talaga yung pinakamalaking the greatest heist in the history of budget and infrastructure anomaly. Hindi ba heists? Plural? Kasi 2024, 2025. Yeah, heist, yeah, plural. So, We're looking for a big fish and now we have it. Andiyan na si Senator Jinggoy Estrada. Well, alam mo yung sa Senado, ang nangyayari kasi, nung panahon ni Senator Ping Lacson, may mga hindi siya pinapatawag eh. So parang may selective yung investigation. Panahon naman siyempre ni Senator Marcoleta, maaaring gano'n din. Kaya nga, si President Marcos, siya mismo yung nag-create nung ICI, Correct. Independent Commission. Kasi involved lahat eh. I've read the 2023, I've studied the 2023, 2024, and 2025 na national budget. yes. Actually, kung iimbestigahan mo, madali eh. Madali. Kaya lang gumugulo kasi nga may mga interest groups. For example, naniniwala ako doon sa sinabi ni Senator Lacson na lahat ng members, almost all members of the 19th Congress sa Senado, may parte doon sa 142 billion pesos na insertions and amendments. Hindi ko sinasabi na may kasalanan sila. Sinasabi ko, dapat pare-pareho yung 142 billion na ito imbestigahan natin. Sino nag-propose? Kung napunta ito sa flood control, kung na-implement naman ng maayos, di walang problema. Kung ghost, di may problema. Kung substandard, may problema. Yun, may criminal liability yung mga gumawa nito. Pero meron din naman na issue na hindi naman kailangan, pero ginawa. Pero nagawa naman, at least propriety na lang yung issue. You're saying you're not happy with the report Of of the ICI? I think yung ICI, And the publish ba? and of course the hindi naman na-publish eh. So wala In kayong fact, hindi kayo nakakuha ng I think copy the ng report, president even you? doesn't want to know the truth about this, Or he doesn't want the truth to be known. Yeah, to be known. Kasi alam mo, pwedeng sabi hindi niya, ayaw niya malaman. Sinabi niya, nag-propose kami ng, ginawa niyang priority legislation, yung creation ng Independent People's Commission to investigate the budget and the flood control anomaly. So, nag-overtime kami. I was a member of that committee, na-approve namin, pagkatapos bigla na lang hininto. So, ibig sabihin, ayaw ni Presidente, bakit hindi siya kumikibo na yung mismong priority legislation niya, in-archive. Hindi ba di siya kumikibo? So, tingin ko, siya mismo may problema. Kaya nagkakagulo ng ganito dahil I believe
yung dito sa insertions amendments na ito, yung flood control problem na ito, infrastructure problem na ito ay collaboration of the all parang all government all government collaboration to, Senate, Full of House, government. and executive department, Yes, and some members of the cabinet. Yeah. Speaking of Parang alam na nating lahat yan, no? Pero hindi, it's the elephant in the room. Anyway. well, there is another elephant in the room, di ba? May kaso sa ombudsman si former House Speaker Martin Romualdez. Tingin niyo seryoso to? Well, sabi niya, di ba, I will not go down alone. Sabi ni That was, ombudsman, nagpapakulong siya ng May, pero June na ngayon. Ang nakulong lang si Senator Jinggoy. Senator Jinggoy. Sabi niya, papailan niya ng conspiracy to commit plunder si Speaker Martin. So yan yung ang tingin ko diyan, baka kung pailan man hindi non-bailable. hindi non-bailable. Tingin ko. Yan yung aking sa pantaha. At saka kasi kailangan lang na masama talaga si former Speaker Martin. Hindi lang si former speaker, Doon sa discussion, si Secretary Pangandaman, Yes. siya yung pumirma lahat ng mga Correct. program of Correct. operations na napunta sa flood control, siya nag-release. And supposed to be, 2024, dapat may approval yan ng President. Bakit na-release? Kung walang approval ng President. Correct. Pero bakit hindi tinatanong ni Presidente si Secretary Pangandaman, bakit mo ni-release? Daw wala akong approval. Baka naman may approval. Baka nga. Tapos Kikilos yung ba mga yun ng within walang his approval? circle, sina Twigib, Olivar, Yeah. si... Hindi, of yung course, kay Trigib, wala akong ES. alam doon eh. So, I would not so, comment executive on that. nga kasi, So, oo. basta nakita ko, kasi I filed a petition obvious. before the Supreme Court questioning the that's right. constitutionality of the unprogrammed appropriations. Correct. So, ni-require ng Supreme Court na isubmit nila lahat ng SARO, yung release order ng mga pondo. So, lumabas, nakita ko lahat, napirmado lahat yung release para sa mga flood control projects. parang smoking kaya gun na, oo. meron akong personal knowledge. May kopya ako. And yet, si Senator Jinggoy ang nasa kulungan ngayon. Tapos isa pa, bakit hindi pinapatawag Yun na nga. yung mga Bersamins? Exactly, si ES. Kaya nga, sabi ko, maski tingin ko dito, pati si Senator Lacson, kasi kaya nagkakaproblema, compromise din siya eh. Selective yung pagpapatawag niya eh. So, ngayon, kung si Senator Marcoleta naman ang mag-iimbestiga, syempre may mga kasama rin siya sa majority. So, dapat talaga Independent People's Commission na dapat ipasa ng Kongreso. Yun ang, ngayon, kung hindi matatapos yan. Hanggang 2028 na yan. Battle of narratives. Pero, pero yung katotohanan, hindi natin malalaman. That's But the don't sad you think- truth, di ba? But That's don't the you sad think, truth. halimbawa, merong mga ayaw si Senator Lacson. Pagpasok ni Senator Marcoleta, yung mga ayaw ni Senator Lacson, mapapalabas niya. Oo. So, but didn't Senator Lacson also take the opportunity na magpatawag ng mga ayaw ng kabila? Or he did not? Well, hindi. Kasi nga yung report, ang ayaw nung grupo ng majority ngayon, yung committee report, partial committee report, kung saan marami doon yung mga members of the majority. Majority, Yan yung- Pero expected yan yung din naman problema. natin yun, Yan ang oo. problema. Yeah. So, kaya nga, how can you expect an impartial report kung direct participants, yung mga May conflict of interest yung eh. nag-iimbestiga mismo, may mga direct participants noong 19th Congress. So, hindi ba ganun din sa House? Kaya nga, Exactly. actually, nung Infracom, sinabihan ko nun si Speaker Martin, sabi ko, bakit natin ipapaimbestiga yung sarili natin? Why would Kaya we nga. create a committee that would investigate ourselves? And So, therefore exonerate kahit, themselves. dami if you do, dami if you don't. Pagka may lumabas dyan, di mo na makokontrol. Pag kinontrol mo naman, sasabihin ng tao, kinokontrol mo. Di ba? So, talaga ang dapat gawin talaga ng gobyerno, if they want to know the truth,
Independent People's Commission. Parang nung nangyari, nung panahon ni Presidente Marcos, nung pinatay si Ninoy, nagkaroon ng Agraba Commission. Na dalawa din yung report. Pero at least, Pero may maraming semblance. lumabas na mga information. At least napag-usapan. napag-usapan. Bahala na yung public to judge, di ba? Yeah. Kasi at least we put it out there. Pero with Senator Jinggoy's arrest the other day, sa tingin ninyo, sino yung mga susunod na senador? May Fearless susunod na senador? forecast, And at the same time, may mga contractors na kaya na Sa Congress na sa makaka- Congress ano naman yan na makakasuhan. I think lahat yan negotiation eh. Negotiation yan eh. Ah. I think negotiation yan. Tingin ko ang pinag-aawayan dito, hindi naman yung impeachment ni Bibi Sara. Pinag-aawayan dito Wala na talaga yan, yung Control Blue of the Ribbon narrative Committee. also, di ba? Control the Agenda. narrative. Kasi kaya nga sabi ko, kung si Presidente, ang agenda niya is to impeach BP Sara, why would he antagonize the 13? He needs 16 to convict BP Sara. So I don't think that the agenda of the President is the impeachment of Sara. Or not anymore. Not anymore. Given yung makeup. Sir, if you were against the VP's impeachment, why did you skip the voting instead of voting straight? Well, I have three Sir, reasons. Oh, I have yan, three natin reasons. sagutin. Kanina yung hanging question natin, Kong, no? If you were against the VP Sara's impeachment, why did you have to skip the voting process instead of you just voting straight out no? I am not totally against the impeachment of BP Sara. There are three reasons why I abstained from the voting. One, I was not given a chance to ask questions to the witnesses. It's the first time that happened in Congress that a member cannot ask questions to that's resource right. persons. You went straight Only to members voting. of the committee. But they removed me from the committee, so I cannot ask questions. So you were a member and then they removed you. Yes, yes. So, yan yung problema ko. Doon sa tatlong articles of impeachment, may marami akong gustong tanongin dahil sa tingin ko, lalo na yung Madriaga, it's machination eh. Yes. It's machination. Pero doon sa salin na nilagay ni BP Sara yung kanyang bank deposit sa others, yun, may question ako doon. Hindi ko natanong eh. Hindi ko Yes, natanong. So, second, alam ko naman na itong impeachment process na ito nag-start nung 19th Congress. At kaya nag-start to at na-incentivize yung mga congressman ng bilyon ng mga allocations. So I don't want to be part of it. Pangatlo, reminiscent of martial law baby ako, lumaban ako sa EDSA 1. Na-weaponize yung mga agencies of government that's supposed to be independent like the NBI, the AMLAC, and the Ombudsman. And the COA. What is your reaction to the proposal of senators being allowed to participate remotely sa proceedings in the Senate, in the legislature? Well, ano yan eh, that's a battle between the majority and the minority. Yes. Kasi nga, kung ikukulong mo yung mga majority members, kahit na hindi na nila kayang tanggalin si Senator Alan kasi they need 13, pero pagdating naman sa outvoted sila. So it's So it's not about remote voting. it's not about remote voting. It's about controlling the Senate. Parang may paralysis rin, legislative paralysis Kaya nga ngayon, na rin ang paralysis siya ng nangyayari. 11-11. So, ang sabi ko nga, kung ang mangyayari nito, eventually, it will be the Marcos administration that will be affected kasi walang mga legislation na uusad. Quick And- question, sir. Going back lang to the previous question, questions on impeachment. Is it true, there's a rumor going around that former House Speaker Martin Romualdez has hired about 80 private practitioners to assist in the prosecution of the case in the Senate? Is there any truth to Wala this? wala akong alam. I am completely unaware. Kasi kung merong
akong binaka-list na Who would have known? i-inform nila ng mga ganyang bagay. Well, jumping to the 2028 elections, Correct. na inevitable, no? You openly said that you want Mar Rojas to run for president in Pero 2028. ayaw niya. So you talked to him Magalit already, sa akin. nakausap niyo Nag-usap na po. kayo? Parang masaya na siya dun sa pag-aalaga ng dalawang anak niya. Although he is concerned and is willing to help the country. Why Any manner. why Mar Rojas? And sa tingin ninyo, sa pag-uusap He's the ninyo, best president that the country never had. and sa pag-uusap ninyo, paano pa siya makakatulong if he's not running for president? Well, from time to time, nagkakaroon kami ng mga discussions. Ano ba ang mangyayari? Ano pa ba yung pwedeng magawa? O, gano'n. So, pero So, hindi kailangan din na magkaroon siya ng posisyon sa gobyerno, ho? hindi naman kailangan magkasabi siya So, ng in whatever posisyon. capacity. Oo. Kasi ang problema natin kasi, sabi niya nga, tatakbo ko, mananalo ba ako? Pareho pa rin naman yung situation. Ano ba bago? Kasi sa tingin ko, dapat kung may mga genuine reforms, talaga yung electoral and political reforms, yan yung makapagbigay ng pagbabago, hindi lang sa pamahalaan, kundi sa frame of mind ng mga voters. Do you think ganyan din ang ang mindset ni VP Leni Robredo kaya ayaw rin niyang tumakbo, ho? Siguro kasi noong 2022 elections, nakita naman natin na yung paraan ng pagboto. Hindi naman natin masisisi yung mga mamamayan natin dahil yung mga parang itlog at manok eh. Sino bang may kasalanan? Yung mga leader natin na talagang minamangmang yung mga mamamayan o yung mga mamamayan na ayaw matuto. Sir, sa ngayon, no, sa impeachment, no, sa flood control, maraming lumalabas na gustong mag-testify or gusto ng publiko na makita nila mag-testify. But sa tingin ninyo, sir, doon may list na kasi, merong list na tatawagin ng Blue Ribbon. Sino sa tingin ninyo ang most guilty doon? And therefore should not be allowed later on? Kasi nakita natin, di ba, ang daming ina-accommodate sa state's witness or sa witness protection and all that. But there are some na who have actually more information, pero because they're also more guilty. Kasi yung modeled talaga yung investigation, so mahirap mag-judge dyan eh. So talagang sa tingin ko parang ang hirap kung yung Senate ang mag-iimbestiga. Ang hirap talagang it should be an independent people's commission. You don't agree na yung ombudsman? Masyadong politiko si ombudsman. OMB. Obvious naman na he's trying to protect the president. But don't you think na as part of the legislature, no, na nade-dead end tayo because nga if the OMB is hugely politicized, Kaya ang mangyayari saan na tayo lang natin, pupunta? ang mangyayari para tayong bangkang papel hanggang 2028 na lulutang-lutang sa dagat habang nag-aaway yung mga politiko, nag-battle of narratives, ang nagsasuffer yung economy natin. So the people will bear the brunt of this mess. Kaya nga hindi ko alam, pero At ngayon, it will also nag-uulan. define. Ang problema, kung hindi gagawa ng paraan ang ating Pangulo ng genuine reforms, It will define his leadership, it will define his presidency. presidency. And the next Ngayon, presidency. with 7.9 inflation rate, 2.8% GDP, 18.5 trillion na utang, tapos ang average increase ng utang natin is about 9% every year. Kalahati lang yung GDP natin, palubog tayo ng palubog. Negative 23 yung percent, yung index ng investors' confidence. So it's a failed presidency. Anong negative yung pinag-uusapan? Next 24 months, anong gagawin mo? Kaya dito sa SONA, nung nagsalita ako, Mr. President, gusto namin marinig, ano yung totoo? Hindi na optics. Hindi na yung mahiya naman kayo. Dapat ang marinig namin, ano yung gagawin mo in the next 24 months?
And ano ba yung mga reforms na tingin ninyo dapat na pa-prioritize na kasi talaga? Ay, marami siyang sinabi. Hindi niya naman tinupad lahat eh. Kaya nga sabi ko, bola-bola eh. Budol. Di ba? Sinabi niya, Flood control, Independent number People's one, no? Commission to determine the truth. Sinabi niya, priority legislation. Nagsalita ako nung, sabi ko, pwedeng mong gawin, kasi isa sa mga dahilan ng corruption, talaga yung pataba at pabundat ng mga political dynasty. So we have to pass a genuine anti-political dynasty law as provided by Section 26, Article 2 of the Philippine Constitution. Ginawa niyang priority. Tapos nag-file yung anak niya ng budol na anti-dynasty version. na- Diba? At yun ang ipinasa ng Kongreso at mamayang hapon, papasa daw sa third reading. So I withdrew my participation in the... Sorry, and yan yung pinag-usapan nyo kanina na mamaya i-discuss ninyo yung anti-political dynasty, tapos di ba? na yung Nasa third reading. sabi Third reading nyo. na, voting na. And why yung nasabing budol yun, Kong? Kasi kahit 10 pwede, sabay-sabay, sunod-sunod eh. So parang nililegitimize niya rin yung Actually, it's political unconstitutional. dynasty, diba? Kung makakapasa yun, I will question it before the Supreme Kasi Court. hindi na siya there are anti-dynasty. parameters, Exactly, there are oo. parameters set by the framers of the Constitution. One, dapat it will provide equal access and opportunities to ordinary Filipinos. Yes. Kung 10, isang pamilya, di paano pa? Pangalawa, it should prevent monopoly of power. Kung 10, di halos lahat nasa pamilya nyo Hindi na nga siya Di ba? anti-dynasty Hindi na din. anti-dynasty. Naglulukohan na tayo. At tingin ko naman, kasi nagpasa yung Senate eh. Ang sa Senate, 2 lang eh. One per one family. national, One national, one one local. local. So pagdating sa BICAM yan, ma-archive lang yan. So budol lang talaga yan. Doble pa lang. So again, budol masabi dito. lang Kaya may sabi ko final na kahapon, political kumanta ako dynasty ng bill. sino ang baliw. Doon kay Kiko, mamaya kakantahan ko sila. Shasha Padilla naman, Mambobola. Ay! Sample. Sir, okay ito. Fearless forecast. Sino sa tingin niyo yung dark horse sa 2028 presidential elections? Wala akong maisip sa ngayon eh. Wala akong maisip talaga. Actually, kaysa maghanap tayo ng malakas na kandidato para makapili tayo ng tamang leader, siguro, we should concentrate on educating our people. Dapat bipili kayo qualified. Or could Qualified. we- Kasi could kung we- hindi kayo makakapili ng qualified, kayo rin ang kawawa. Magtitiis na naman kayo. 6 years Sana na natututo na tayo sa naman. mga nangyayaring drama ngayon, di ba? Qualified. Dapat qualified. Yan yung... Yun na lang sana yung lessons learned dito sa mga nakikita natin na drama in Sir, in ito, the veterano government. na kayo dito. Tough questions portion na tayo. Sige. Bakit sa tingin nyo walang effort dun sa ibang mga allies ni Kiko Barsaga na i-block yung expulsion niya? Like for example, allies... Kasi nag-swear in na siya sa PDP. Kasi sino ba yung... hindi ko naman nakikita yung mga, yung mga allies niya sa Congress. Kaya nga sinabi ko, ang problema sa Congress, si Kiko pumapasok, yung mga hindi pumapasok pero present, dapat yun ang mga na-expel. At saka yung mga involved sa flood control, yun ang Attendance lang dapat to na sa mga Mga Yes. contractors, yung mga Diba? contractors. Yun ang yung mga trilyon-trilyon na nawawalang pera. Saan yun? Another very Contractors. outspoken na young legislator is si Congressman Leviste. Yes. Hindi po ba? So, ano sa tingin From niyo? time to Do you time, also humingi think- siya sa akin ng advice. Sabi ko, relax ka lang kasi bata ka pa. At you will learn from experience at huwag kang ma-discourage dahil yung hirap, yung mga struggles, yan yung magpapalakas sa'yo. Do you think iipitin rin siya, Kong? Well, di ba, nag-try na dun sa, sa solar. So, I am not familiar with his business. With the So, case. ayoko namang makialam doon. Sir, fearless Pero kung forecast. talagang, Ulit. sabi ko nga, kailangan kung genuine yung layunin na maglingkod, dapat handa ka na mahirapan. Sir, next tough question. Fearless forecast. Do you think VP Sara will be acquitted or convicted? Well, at the ratings are going on in the Senate, dahil na-antagonize ng administration, yung 13, palagay ko,
palagay ko ay ma-acquit si BP Sara. Unless na meron talagang lumabas na mga concrete evidences. So, sino sa tingin ninyo yung pwedeng pumalit kay Senator Alan Peter Cayetano in the Senate, no? Considering that his leadership is hanging by a thread? Well, tingin ko Alan is the most capable of presiding the impeachment You court. don't think he's too emotional? No, I don't think. Tingin ko na he will not sacrifice his credibility for BP Sara kung makikita talaga na may mga ebidensya. And you don't think Wing Gatchalian is also a good candidate? Senator Win, pero sabi ko nga, as presiding officer, mas advantage kung lawyer ka. Kung lawyer ka. Para pag-usapan ng mga mahalaga at mainit na issue sa ating bansa po ngayon ang dating Executive Secretary ng kasalukuyang administrasyon, si Attorney Vic Rodriguez. Attorney, si Admar at MJ po inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong gabi. Good evening, sir. Magandang gabi, Admar. Magandang gabi, MJ. At magandang gabi sa lahat ng nakasubaybay sa SMNI Nightline News. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya sa akin. Opo, kamusta po at ano po ang nakikita nyo po dito ngayon sa mga pangyayari dyan po sa Senado, Attorney? Nakikita natin na nakakalungkot sapagkat talagang patuloy ang pagkakawatak-watak ng ating bansa. Napakaraming problema. Ang problema natin, siyempre, nananatili pa rin, number one, corruption, inflation, at yung paglaganap ng kahirapan at kagutuman. Subalit, ang nangyayari ay talagang nararamdaman nating mga ordinaryong Pilipino, yung suppression, yung pag-atake sa iba't ibang institusyon. At ito nga, tila I agree with the observation of the Senate President Alan Peter Cayetano that there seemed to be an organized attempt to take over the majority once again and give it to the minority yung 11. Kaya mag-iingat tayo, ang ating panawagan, huwag tayong magpa-11, suportahan natin ang 13. Opo, sa tingin nyo po, bakit po kaya laging naririnig, lagi pong umuugong yung pagpapalit muli ng liderato? Bakit hindi na lang pagbigyan itong kasalukuyang liderato po ng Senado para makausad na lang po? We should all support this independent majority that we now have in the Senate. Maganda yung nangyari sapagkat I think for a longest time, ngayon lamang tayo nagkaroon ng independent majority sa Senado. Palagi yan, pag may pagpapalit ng liderato, may basbas, mayroong unseen hand, at may unseen force or forces ang Malacanang o administration. Katangi-tangi yung pagpapalit ng liderato noong May 11 at ito nga ay may tuturing nating independent majority block. Sana'y manatili ito, suportahan natin yung 13 magigiting na senador na nanindigan at yan ay pinakita unang-una ni Senator Bato de la Rosa when he risked everything appearing suddenly dyan sa Senado. Pagkatapos niyan, yung 13 senador mismo nung sila'y pinuputukan dyan sa Senado. At ngayon naman ay si Senador Jinggoy Estrada na imbis na bumigay at pagbigyan yung hiling nung ilan na wag nang lumipat at sumama dyan sa bagong majority, may narapat niyang harapin itong kaso niya sa Sandigan Bayan kahit ito'y plunder o non-bailable. Kaya makikita natin na yung usapin ng pagpalit ng liderato, more than the impeachment, Admar, I believe that this is because many, and these are big personality, these are big people who stand to lose everything, ayaw nilang matuloy itong nakaabang pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing on flood control corruption. Opo, naging malinaw po ba kahit hindi dun sa mga senador, kahit yung iba na in support sa kasalukuyang administrasyon, yung pagtatangka na hindi talaga matuloy? Kasi meron pa nga akong nakita, halimbawa sa ilang mga mababatas sa Kamara, sinasabi, sa ombudsman na lang yan, ipaubayan na lang yan sa ombudsman yung investigasyon dyan. Meron pa nagsasabi, unahin na lang muna yung impeachment. So, ito bang mga ganitong mga pahayag at iba pa, senyales na talagang ayaw nila na matuloy
yung investigasyon sa flood control project na ipinagmamalaki ng kasalukuyang administrasyon na dahil daw sa kasalukuyang administrasyon ay nabubulgar daw itong mga issue ng korupsyon. On the contrary, Admar, yung kasalukuyang administrasyon, ang perception na ibinabahagi nila sa sambayan ng Pilipino, bahagi sila nung well-organized attempt to suppress itong pagdinig at mga ebidensyang mailalabas diyan sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Whether it is impeachment or Blue Ribbon, kayang gawin ng Senado sabay. In fact, long before na magkaroon ng articles of impeachment transmittal sa Senado, tumatakbo na itong flood control corruption investigation as early as last year, 2025. Subalit nagpalit ng liderato from Senator Dante Marcoleta, pinalitan siya dahil tama yung direksyon niya. At noong nagkaroon ng bagong liderato, yung mga taong dapat ipatawag at panagutin, hindi na pinatawag. Ngayong naibalik, nagkaroon tayo ng independent majority sa Senado, marapat lamang sapagkat ito ang inaantay ng mamamayang Pilipino, hayaang gumulong na independently ang investigasyon sa Senado patungkol sa korupsyon at kurakutan sa flood control projects, sa flood mitigation projects. Higit sa impeachment, ito ang inaantay ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat trilyon-trilyong pisong pera natin ang inanod sa baha ng korupsyon dito. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, Hi, MJ. opo, batay lang po sa batas at sa inyo pong legal practice, sir. Kailangan po bang magdeklara o pumasok muna sila mag-constitute sa plenary bago po formal ni anunsyo yung Sinidja Jorman? Kasi parang bukas na yun, sir, eh. Bukas na yung last day nila eh. It presents a novel issue. Kailangan bang may formal declaration o susunod yung kalendaryo o dapat yung parehong kapulungan, yung mababa at mataas sa kapulungan on the same day ay mag-a-adjourn si Inedie. Tingnan natin kung paano mariresolve itong impasse na ito. Subalit, tatandaan natin, ang nagsimula nito just a few days back, yung 11, nung sila'y nag-walk out, when there was already a motion pending before the floor of the Senate to amend the rules and to allow yung remote participation ng members of the Senate. Nag-walk out sila. Ang balik naman agad nitong mayorya, hindi rin sila hinaharap dahil nga sa pakamba na mayroong organisadong pagtatangkang kunin muli yung liderato ng Senado sa kanila by crook or by crook. Kaya hindi sila humaharap ngayon sa plenaryo. Now, whatever the outcome of this, importante para sa akin personally, ang aking personal interest ay gumulong at masaksihan ko at kagaya ninyo, alam ko nag-aantay din kayo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing diyan sa maanumalya, kurakot at korap na flood control projects. Opo, kaya pala maganda yung sinabi mo, sir, no, yung novel. Kasi sinabi kanina ni I think parang si Senator Gatchalian, natanong siya sa the same na tanong, although hindi ewan ko lang kung abogado ba si Senator Gatchalian, parang hindi. Yeah. Sabi niya, let's see. Kaya pala kasi novel. Titingnan natin. Oo. Tingnan natin. If it may the issue might even reach the Supreme Court. And another question is, ano ang implication kung yung mababang kapulungan lang ang nag-adjourn sinidye at walang galaw ang mababang kapulungan? Ano ang magiging implication nito? But whatever it is, again, mas higit na gusto kasing makita ng sambayan ng Pilipino, masimulan muli itong pag-iimbestiga sa trilyong pisong halaga ng kurakot at korupsyon sa flood control projects. Yan naman talaga ang gusto nating makita pare-pareho. Bakit? Sapagkat matagal ng panahon, wala pa ring nananagot, wala pa ring nakukulong na talagang sangkot dyan sa flood control corruption. Opo. Sir, noong pong 2022 elections, kayo po ay tumulong, no, sa kampanya ng Uniteam at ni PBBM. On your personal observation, sir, itong mga ginagawa nila ngayon, on a personal note, ito ba ay panic mode sa kanila pong panig? Mapapansin natin na tila wala nang nag-iisip ng para sa bansa
dito sa kasalukuyang administrasyon. Ang ginagawa na lang nila ay isulong yung kanilang baluktot na direksyon at baluktot na pulisiya, maaari sa takot na sila'y papanagutin sa pagmamalabis na kanilang ginagawa sa kanilang administrasyon. At higit dyan, hindi biro kasi MJ yung halagang nawala na dapat ibinuhos dyan sa flood control at flood mitigation. Tag-ulan na naman. At last year, daan-daang Pilipino ang namatay. And it is on record. Bakit? Nalunod sa baha, inanod yung bahay, hindi naman pala dapat baha kung inimplement ng tama. Either yung missing or ghost flood mitigation projects or yung substandard flood control projects. Either way, kung ano pang usapin, gustong makita ng mamamayang Pilipino, may managot ng totoo sapagkat pagod na ang tao sa kaliwat ka ng korupsyong ating dinaranas sa kasalukuyang administrasyon. Opo. So kung takot, sir, may tinatago. No? Mahirap mong itago yung ganong kalaking pera And to be fair to them and to those who were named in the joint affidavits of the 18 former soldiers, they should take this opportunity with an open arm and embrace this opportunity para yung mga pangalang binanggit will be given an opportunity to face their accuser head-on diyan sa Senado. At harapin nila na kailan mo ko nakitang tumanggap ng mali-malitang pera sa'yo. Ngayon, magkakaproblema talaga kung tinanggapan nila ng delivery ng maleta itong 18 sundalo. Paano mo ngayon itatanggi kung tinuturo ka na at magkaharap na kayo under oath pa itong 18 sundalo? Kung anumang ang panig ang tumitingin, hindi dapat ito hadlangan ng sino man. Mabigyan ng pagkakataon yung 18 sundalong nag-execute ng affidavit, mabigyan ng pagkakataon at patas na laban, lahat ng pinangalanan itanggi sa harapan ng mamamayang Pilipino sa isang independent na pagdinig diyan sa Blue Ribbon Committee nang sa ganon, wala namang maagrabyado, walang reputasyong masira, walang pagkataong madungisan. Opo, sir, tingin po ninyo yung testimonya ng 18 ex-soldiers, so yung Brave 18, mayroon pong corroboration of evidence para idiin yung mga nasangkot sa flood control scam. In fact, I believe I heard them once na willing silang magpunta sa mababang kapulungan basta't mayroong present lahat ng mga kongresista dahil kaya nilang ituro pag nandoon na sila, kaharap na yung mga hinatira nila ng pera. Ibang pangalan, naririnig nila, ibang mukha, nakikita nila. They can piece together, they can put together the name with the face with the name. At sinabi rin nila, marami pa silang tiyak na makikilala. Bigyan lang sila ng pagkakataong makaharap muli ang mga ito. Ang hamon nga noon, gawin nating isang malaking police line-up ang buong kapulungan ng mababang kapulungan diyan sa Kongreso at hayaan yung 18 na i-identify yung hinatira nila ng pera at ihayaan din natin bigyan ng pagkakataon yung maituturo o may papangalanan pa ng pagkakataong itanggi at linisin yung kanilang pangalan o partisipasyon kung hindi totoo. Kaya dapat ito hindi hadlangan ng kahit na sino. Opo, sir, ito ibang anggulo. Senator Joel Villanueva, JAL. Senator Rolando Marcoleta, INC. Senator Robin Padilla, Muslim Brothers and Sisters. Anong tingin mo doon, sir? Kasi Senator Jinggoy, napuruhan na eh. Si Senator Bato, hinahanap na. Mukhang itong tatlo ang nasa linya na mapupuruhan po sa hanay po ng mayorya. Tingin po ninyo mananahimik itong kanila pong mga pananampalataya kapag itong tatlo ay ginalaw? I do not like to view it as an attack on their religious belief or affiliation. Para sa akin, it's more of really suppression. Lahat ng hindi mapatahimik o hindi makuha ng kasalukuyang administrasyon na pumanig sa kanila, tila yun ang atake. Kagaya ng kaso ay ikinakaso kay Senador Dante Marcoleta, nakita ko yung mga paratang, wala namang plunder doon, MJ. Walang plunder doon. At may nakahalintulad na kaso na yan nung panahon ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Pangulong GMA, yan ay dumaan din sa ombudsman. At sinabi ng ombudsman sa kahalintulad na kaso,
walang plunder sapagkat hindi naman na-establish na yung perang pinag-uusapan ay public funds o pera ng gobyerno o nagmumula sa pera ng gobyerno. At bukod doon, wala akong makitang plunder eh. Yung merong nag-donate kung kanino ng for campaign funds, walang plunder doon. But how come paboritong ikaso yung plunder? Kasi nga, non-bailable. Pero ito'y talagang the weaponization, lawfare na ito eh. Ginagamit na yung batas bilang armas upang supilin yung mga hindi makuha ng administrasyon na pumanig sa kanila. Paano po mare-reconcile yung sinabi po ng Senate minority na katang-isip lamang yung sinasabing plano doon nila na pag-agaw sa posisyon at para bawiin po yung mga nakadagdag investigasyon sa flood control kung may kinahaharap na mga kaso, Attorney Vic, itong mga kaparehas nilang senador na nando naman sa kabilang bakod sa majority. Paano kaya mare-reconcile, sir? Nako, huwag na natin pakinggan yan. That's baloney. Kaya aking caveat sa mga aking nakakaharap, huwag na tayong magpa-11. Ating suportahan ang 13 para sa bansang Pilipinas. Negative 15 po ang net satisfaction rating ni PBBM. March 2026 survey, negative 3, November 2025. Tingin niyo po, sir, tataas pa ito? Mahihirapan sapagkat mismo ang BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kanilang forecast ng inflation natin for the month of May, tataas pa kesa sa 7.2% na ating inani for the month of April. Ang projection mismo ng BSP is somewhere between 7 to 7.9%. Other private economies, ang kanilang projection is higher than 7.9, papalo ito ng mahigit sa 8%. So makikita natin, hindi na lang ito usapin basta ng political persecution at issue ng poor domestic governance. Issue na rin ito ng sikmura. Ekonomiya na ito eh. It will take a while before any administration, not just the Marcos Jr. administration, kung ganito yung backdrop, kung ganito yung setting, it will take a long while. Wag na natin banggitin yung mga external factors na wala tayong control. Yung meron lang tayong control, yung domestic governance issue, yung issue ng flood control corruption, hindi pa rin settled yan. Saan ka nakakita? Yung komisyon na itinatag umano para tugisin yung mga dapat managot dyan sa corruption sa flood control, una pang nagiba eh. Una pang natiklop, una pang naligpit, bago nakasuhan kung sinong dapat makasuhan. Hindi sisigla ang foreign and domestic investors' confidence hanggat hindi naayos ang napakalaking domestic governance issue natin. Huwag mo natin pag-usapan yung external factors. Wala tayong control dyan. But you have to remember, even before the advent of the Middle East conflict, ang ating GDP pababa na ng pababa. 3.9 during the third quarter of 2025, 3% during the fourth quarter of 2025, and 2.8% during the first quarter of 2026. Wala pang Middle East crisis noon, pabagsak na talaga. Why? Because of corruption issues. Attorney, si Edmar po ito ulit. Dito naman po sa Kamara, parang mas nauna pa ata na matanggal sa pagiging kongresista kaysa doon sa mga sinasabing mga involved daw sa corruption. Ano po masasabi niyo po dito sa pagkaka-expel kay Congressman Kiko Barzaga? Unfair to the people of his district in Cavite. Congressman Kiko Barzaga was elected in the most democratic fashion through election. At hindi dapat ang manunukat sa kanya ay yung mga kapwa niya, kongresista, na kung mag-akusa at humatol sa kanya, ay akala mo walang pagkakasala. Madami din sa kanila ay itinuturong na hatiran ng mali-maletang pera. At ito nga yung ganda ng pagbubukas muli ng investigasyon ng Blue Ribbon. Para naman yung mga itinuturo ng 18 ay mapanagot, and in the same manner, in the same vein, and in the same fashion,
yung itinuturo o papangalanan o napangalanan ng 18 at wala naman talagang katotohanan, mapanagot din nila yung iilan o yung buong 18 na dating sundalo sa maling pagbibintang. Pero hindi dapat hinatulan ng expulsion ang isang kapwa nila kongresista. Unfair sa mamamayan ng distrito ni Kiko Barsaga at hindi sila dapat tinanggalan ng representation diyan sa Kongreso yung mga mamamayan ng distrito ni Kiko Barsaga. Nakikita niyo po ba na may pagmamalabis dito at sa tingin niyo po ba may mga paglabag sa ating batas o sa konstitusyon itong ginawa nila kay Congressman Kiko? Yung sasabihin nilang internal rules nila, Admar, hindi natin pwedeng questionin yon. Meron talaga sila ron eh. But they also have to practice some sort or some degree of legislative restraint in trying to discipline an erring member, if they could even describe or ascribe yung titulong erring member kay Kiko Barsaga. We have to remember that he was just been recently restored yung status niya as a congressman. Kakasuspindi lang nitong tao eh. At yung suspension niya, dapat yun sapat na eh. Yung suspension niya, essentially, nabawasan ng araw yung proper representation yung distrito niya sa Cavite sa Kongreso, sa pamahalaan. Hindi sila nakontento ron, tinanggalan nila ng right of suffrage essentially. Yung mamamayan ng distrito ni Kiko Barsaga naghalal sa kanya bilang kongresista. Doon maaring pumasok yung paglabag sa ating saligang batas. Naging balat sibuyas ba itong Kamara, lalo na yung mga nag-aproba para siya po'y matatalsik at hindi matanggap? Hindi lang balat sibuyas maituturing ito. I think it's really an exhibit of being repressive yung mababang kapulungan. Ano na ito sobra na ito, pagmamalabis na ito. Yung suspindihin mo ng napakahabang panahon, yun lamang questionable na eh. Pero yung i-expel mo, yung kapwa mo kongresista, I know they have their internal rules within the House of Representatives, but you have to consider the welfare of the people of his district who voted for him. Pati yung hindi bumoto sa kanya. Kasi nanalo naman siya ng fair and square patas eh. So siya na ang kinatawan, representante ng kanyang distrito. Take him away. Through expulsion, you have deprived his district, his people, the proper representation, not just in the Congress, in the halls of Congress, but in the entire bureaucracy, in the government. Kasi tinanggalan mo sila ng kongresista. Opo. Nakikita niyo po ba na siya lang ba talaga yung nakasama? Dahil lang ba sa kanya nakasama sa imahe ng buong Kamara po? Isang individual, siya lang dapat lang ba isisi sa kanya yon? Kasi parang ang lumalabas, marami na daw ginawa ito na nakasira sa imahe ng Kamara. Kung ima-minus siya, sa tingin ba nila gaganda yung imahe nila? Hindi kayang pabanguhin ng isang lagay mo na nagkamali na kongresista yung imahe ng buong Kongreso. Iyan ay isang katotohanan. They should be more circumspect on how they view things. Tanungin nila yung mamamayan sa labas ng kanilang opisina na air condition diyan sa Batasan. Ano ba ang impression? Ano ba ang perception ng ordinaryong Pilipino diyan sa Kongreso, sa kabuuan at sa mga kongresista? Hindi lamang si Kiko Barsaga. Kung si Kiko ay nagkamali, sapat na yung siya ay sinuspindi. Pero bilang Pilipino at bilang abogado at bilang nag-aaral ng ating batas at nag-aaral ng ating politika, kalabisan yung pag-expel mo o pagsibak mo bilang kongresista sa isang kapwa mo congressman. At ang nagmotion pa nito ay I believe ay hindi man regular member of Congress kung hindi party list representative over a person, a congressman that he is trying to expel during his motion na regular member ng isang congressional district.
Huling topic na lang po, attorney, mayroong panayam kamakailan ng Bloomberg kay Pangulong Marcos Jr. at muli na naman niyang giniit na siya po'y nababahala o natatakot na sakaling umupo, lalo na yung kanyang naging katandem sa Uniteam na si Vice President Sara Duterte as susunod na presidente, natatakot, nababahala daw po siya na mawala ang kanyang legasiya na kanyang pinaghirapan para sa reforma sa ating bansa. Ano po masasabi niyo po dito, attorney? Tama naman yung sinabi niya. If you're talking about the ghost flood control projects, if you're talking about the substandard ghost flood control projects as his legacy, under a Sara Duterte presidency, wala ng ghost flood control projects. Babubura yan. Wala ng substandard ghost flood control projects. Mawawala yan at mawawala na ang trilyon-trilyon pisong korupsyon. If that is the legacy that they're talking about, yes, they're correct. Mawawala yan, buburahin yan sa ilalim ng Inday Sara Duterte presidency. Opo, at kanina naman umuusad muli or nagkaroon muli ng oral arguments ang Korte Suprema hinggil nga po dito sa kontrobersyal na mga GAA sa nakalipas ng taon, kasama na yung kasalukuyang taon. Ano naman po yung inaasam nyo po lalo na at matindi rin yung pagkukwestiyon ng mga maestrado ukol nga po dito sa pagbabudget sa nakalipas po, attorney? As always, I always look up to the questioning. Very incisive, analytical yung mga pagtatanong ni Justice Amy Lazaro Javier. At kanina, nadiin na naman niya yung pagtatanong niya at nakaanto na naman yung Office of the Solicitor General. Wala talagang paliwanag yung maling paggamit ng program at unprogram. At naging mali rin yung naging tugon, with all due respect to the Solicitor General, na meron daw corruption sa program at hindi lang naman sa unprogram. That's not the point. That's not the point. Subalit nakita natin, mahirap mo talagang ipagtanggol ang isang kasong sagad ka na hindi may pagtatanggol yan, Admar. At I'm hoping that soon, just like in the PhilHealth case, magdeklarang unconstitutional ang ating Korte Suprema dito sa paggamit ng program unprogram. At yung meron pang pagdinig uli next week antabayanan natin yung pagdinig uli sa June 9 diyan sa oral argument sa Supreme Court.